So ito yung setup ko ngayon, makikita nyo ngayon. Ayan. Sa banking, medyo matigas lang. 80. Inuna ko kasi yung video nito na paano iset base sa manual ni RCB. Doon natin makikita kung kung applicable ba para sa atin yung manual ni RCB, kung gagayahin nyo talaga or doon kayo sa comfortable setting na gagawin nyo. So ipe-play ko na rin, pakita ko sa inyo. Okay, base sa manual ng RCB is may tinatawag na unloaded, pre-sag, saka ride height. Kapag unloaded yung shocks, ganito yung itsura niya, naka center stand lang. Yan, unloaded yan. Susukatin nyo yung from spring sa taas hanggang spring sa baba. Yan, ililista nyo. Tapos kukunin muna natin yung unloaded. Ito, springs versus sa pre-sag. Ibig sabihin, pre-sag, nakababa lang yung motor, hindi naka center stand, tapos wala rin nakasakay. Susukatin muna natin siya. Ano yan, pwedeng bolt sa baba hanggang bolt sa taas, pwedeng springs lang, kasi ito rin naman yung nagko-compress. So ito, lumabas is 173 mm. Yan, so 173 mm. Tapos kunin naman natin yung pre-sag, yung nakababa sa center stand. Ito naman yung pre-sag, nakaalalay lang. Tapos nakatayo lang ng diretso yung motor. Ayan. Sige, straight mo lang. Ayan. Kukunin naman natin yung pre-sag kasi yung bigat lang ng motor yan. At naging 16 bali 165 mm. Yun. So ang computation ng base sa RCB, dapat 5 mm to 8 mm yung magiging difference nung before and after unloaded saka pre-sag. Ang una natin is 173, tapos yung pre-sag ay 165. Pasok siya dun sa may 8 mm. So kunin naman natin yung ride height na tinatawag. Ayun naman yung nakasakay naman yung rider. Tapos ibabalance lang siya ng diretso lang. Okay? Sige, sakay ka. Yan. Ito naman ay ang i-minus naman natin dito is yung unloaded tapos ride height. Kailangan yung nang lalabas is equivalent to 25 mm to 30 mm. Hindi natin sure kung ano yung lalabas dito. Una natin sukat is 173. So nakaganyan lang siya. Tip-toe lang para maalalayan. So check natin. 155 yung ride height na tinatawag. Yung unloaded natin is 173. So 5, 10, 15, 18 mm lang yung lumabas. So ang mangyayari niyan, mag-a-adjust ka sa preload mo. Kasi ito yung preload yung sinusukat natin dito eh. Itong shock kasi natin is sobrang sagad na, kaya hindi na natin ma-adjust pa. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi natin ma-apply based sa RCB manual. Pero based naman sa experience ko dito is smooth naman. As papakita ko rin sa inyo yung yung adjustment naman dito sa Riva. I-bounce mo nga. Yan. Diyan yung setting na sa akin applicable. Yan, iba-iba tayo ng weight eh. So hindi talaga pare-parehas yung setting na mangyayari sa atin. So kung gusto mo naman sobrang tigas, sobrang bagal ng pag-angat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Tapos dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige nga, i-bounce mo nga. Yan o. Yan.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Binalik ko lang. Tapos magdadagdag tayo ng 10. 1, 2, 9, 10. So i-bounce mo, Kal. Ayan. Mas maano siya. Mas mabilis siya umangat. Parang bumabalik-balik pa siya ng ganun. So depende sa ano nyo, sa preference nyo kung anong mas gusto nyo, yung sobrang lambot ba or gusto nyo yung medyo nagde-delay siya sa pagbalik. Pakita ko naman siya sa sa kalsada kung paano siya nagpe-play. Iba't ibang setting papakita ko. What's up? Yan, recording na. So yung makikita nyo is sa ano ko pa lang, sa setup ko pa lang ngayon. So rolling lang tayo. Papakita ko lang sa inyo yung iba't ibang setting ng shock, yung preload saka rebound adjustment. So ito yung setup ko ngayon, makikita nyo ngayon. Ikot-ikot lang tayo dito. Tapos unti-unti nating ibahin yung yung preload saka rebound. Kung makikita nyo yung difference ng smooth saka rough na experience ng shock. So ngayon kasi makikita nyo maganda yung pagkakatono ko eh. Atsambahan ko lang. Yun, hindi ko siya binase sa setting ni Racing Boy based sa manual nila. Yun, hindi ako nagbase doon. Okay, dito tayo sa medyo open space. Okay, kanina nakita nyo yung setting na na comfortable settings. So pakita ko ulit sa inyo. Nakatodo ng lambot yung preload ko. Tapos sa rebound ko naman is naka 13 clicks pabalik sa smoothness. Tapos ngayon papakita ko naman sa inyo yung difference naman ng naka-adjust ng medyo matigas. So ikukuha mo na akong tools ko. Okay, ganito lang kadali yan i-adjust. Napakita ko na sa unang video ko to, so ulitin ko lang dito. Nakikita nyo ito, yung pinaka bolts nya. Meron naman siya kasamang Allen. Bilaan. Ayan, okay na yan. Ikot natin to ng isang ikot. Ayan, kalahati. Tapos yan, kung saan lang siya nakatuto kanina. Isang ikot lang kasi na yan, malaki na yung difference niya sa riding ko. Kasi na-try ko na yan. Kapag may angkas, pag nakatodo yung reload ko, sobrang lambot. Ganun ang ganun yung pasahero ko. So in-adjust ko lang ng isang ikot. Yun, medyo naging comfortable na yung angkas ko. Yung mama ko, tinanong ko kung sobrang sobrang tagtag, sabi niya oo. Kaya in-adjust ko. Okay? Ang babagoy lang natin is yung preload lang. So malaki na yung niyan, effect niyan sa riding. Okay. Yan. So para makita nyo yung difference. The-drive natin yan. Yan. Dito pa lang ramdam ko na tingnan nyo yung manibela ko. Sobrang tagtag. Dito pa lang lumalaban yung yung shock eh. Parang ramdam ko konting-konti lang yung play niya eh. Yan. Preload pa lang isang ikot pa lang. Isang ikot pa lang yung ginawa natin. Yan, so far medyo okay pa dito. Makikita natin sa shock yan kung ano yung play nya. Ito, may bangkingan dito eh. Ayun.
Hindi lang comfortable yung ano, yung pag-bounce niya kasi sobrang tigas para sa akin. Okay. Ayan na yung ano ayan, ramdam na ramdam talaga oh. Oh, so hindi naman na natin papababain. Adjust ulit natin. Ang i-adjust naman natin ngayon is yung rebound. So nakita nyo kagad yung ano, yung difference nung ano, nung malambot na preload versus sa matigas. So doon pa lang makakakuha na kayo ng idea kung ano yung setting na gagawin nyo sa shock nyo. So dito muna tayo. Yan, parang di tayo nakakabala. So ibabalik na natin yung setting para comfortable pa rin. Yan, ibabalik ko kasi magkaiba naman yung ano nito ng setting ng preload saka ano, saka rebound. Yung rebound naman yung papakita ko sa inyo. At least mabibigyan ko kayo ng idea kung ano yung pagkakaiba ng ano nila, ng setting. Rebound setting kasi para sa akin kasi ano hindi ko siya masyadong tinigasan. Hindi rin siya masyadong malambot. Yung malambot kasi yung mabilis yung rebound. Para sa akin kasi ano, mas okay kung hindi siya masyadong mabagal yung balik. Para sa akin hindi yun pang ano daily ride. So 13 clicks kasi siya nakaganon. So dadagdagan lang natin, papalambutin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kabilaan 15 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, record na natin. 10. Ayan. Tingnan naman natin yung difference kung kayo naman makakakita Okay, so para sa akin yung unang setting ko yung comfortable ako. So ito naman sobrang lambot naman na ito. Kumbaga bounce lang siya ng bounce. Okay. So far okay. Usually kasi dito yun ako dumadaan. Yan, mga ganito 80. Kasi dito banda may bankingan ulit sana para makita nyo yung ano nya, yung play nya sa banking. Ayan, try natin. Yan. Konting banking lang. Yan. Para sa akin ano rin naman, goods lang din naman, hindi siya matigas. Kasi ang nagpapatigas lang naman diyan yung ano, spring talaga, spring preload. Kumbaga yung bounce, yung bouncy ng rebound. Di naman siya masyadong bouncy para sa akin. Ano nga pala ako, 60 kilograms. So magkakaiba talaga tayo ng magiging setting dito. Yun. So siguro tingin ko mas maganda dun pa rin tayo mag-testing. Ay, pumiyok. Mag-testing. Doon ulit magte-testing. Papalitan ko naman yung rebound, titigasan natin. 10, 11, 12, 13. Okay, todo na. 1, 2. Okay. So, doon pa rin tayo magte-testing. Ito naman,
Sobrang nakatodo siya sa steep ng rebound. Yung may delay ba, yung may delay siya sa pag-angat. Dito na natin makikita. Yan. Kanina dito tayo dumaan, di ba? Ayan oh. Parang tumagtag naman. Ayun, parang dito ko naman naramdaman yung tagtag kasi parang mabagal siya mag-play yung rebound. Kasi nagde-delay pa siya eh. Nararamdaman ko naman dito yung tagtag. Wait lang. Check muna tayo ng camera. Yan, okay naman. Okay. Balik na tayo. Continue. Okay, continue tayo. Rolling. So, dito tayo kanina, 'di ba? Yung kanina, sabi ko medyo okay ba. Dito medyo natitigasan naman ako. Ayan. Dito medyo sa banking medyo matigas lang. Yan, yun, aray. Ayan, makikita nyo naman sa ano ko, sa manibela ko. Ang lakas ng palag. Aray ko. So yun na, makikita nyo na yung difference. Makakapag ano na kayo nyan, makakapag judge na kayo kung anong magandang setting para sa inyo. Pati pagbili na rin ng ano, ng shock, kung para sa inyo ba tong RCB Flow S. Yun, tuloy natin dito. Para sa akin kanina sa banking doon medyo okay pa eh, papunta dito. So papunta naman doon ngayon. Ayan, lakas ng ano, medyo matagtag, medyo ayan o. Ewan ko kung makikita sa manibela ko. Ayan o. Usually kasi dito ako gumigit na talaga ako eh, kasi dito yung pinaka smooth ng kalsada. Ayun, aray, medyo ano to, matigas dito oh. Ayan. Ayan, kalabog buong katawan ko dun. Ayan, ay putik, matigas nga talaga. Yun, kaya hindi siya advisable na sobra nakatodo. Yan. Para sa akin hindi ano talaga, hindi advisable yung ganun ka ano, ganun katigas na ang rebound. Yan, dito lang ako sa ano, smooth settings. Mararamdaman mo kasi yung todo na buong katawan yung kakalabog eh. Yung as in na sobrang tigas talaga. Iba naman yung makakalabog pero malambot, gawa ng smooth lang. Yung bounce tama lang ba para sa ano mo, preference mo. Ano, kahit medyo bako-bako yung daan, hindi mo mararamdaman yung tigas ng kaldag. Smooth lang ba?
Okay, sana nagustuhan nyo. Like and subscribe. Peace, yo!